Ang krus ni Kristo, tangan ni San Pablo. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, At Father. palakpakan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay, biyaya ng gabing ito, ang pang-ilan na po tayo? Pang-10 gabi ng ating dotsenaryo. Minsan daw po, may magnanay na nagpunta sa sementeryo para dalawin yung puntod ng kanilang lola dahil araw ng kaniyang kamatayan. At dala-dala yung bulaklak at mga kandila, naglakad sila dun sa puntod ng lola nila. Kaso dun sa dulong bahagi pa ng sementeryo yung puntod, kaya halos malilibot yung buo, yung kalakhan ng lumang sementeryo. At sa paglalakad ng magnanay, yung anak, ang ginagawa, binabasa niya yung mga nakasulat sa mga nadadaanan niyang lapida. At ilan sa mga nabasa niya ay ganito: alaala ng isang tapat na asawa. Sa di malilimutang mapagmahal na may bahay, dito nakahimlay ang isang mabuting anak. Libingan ito ng pinakamatagal na lingkod ng simbahan. Narito ang labi ng isang banal na pastor. Dito nakalagak ang pinakamasipag na lingkod bayan. At marami pa nakakaibang lapida at nakasulat doon ang nabasa ng bata. At biglang bumaling yung bata sa kanyang nanay at nagtanong. Sabi niya, Mama, lahat po ng nakalibing dito sa sementeryong ito ay mabubuting tao. Saan po nakalibing ang hindi mabuting tao? Saan po nakalibing ang hindi mabuting tao? Kayo po, saan ba nakalibing ang hindi mabuting tao? Saan natin nililibing kapag ikaw ay hindi naging mabuti? No? Yung tanong ng anak, simple, pero mabigat na hamon sa ating lahat. Na kapag pumanaw ang tao, ang paniniwala natin, ang katawang lupa natin ay maaagnas. Totoo yun. Maaagnas ang katawang lupa mo at ang kaluluwa natin mapupunta sa kabilang buhay. Di ba? Sa kaluwalhatian sa langit, kung doon ka talaga, o sa baba. Di ba? Kung saan dapat sana ang dasal natin, ang ini-aim natin lagi, mapunta tayo dun sa langit kung saan merong kapayapaan, kung saan merong katahimikan. Kaya nga ang dasal natin lagi, sumapayapa nawa ang kaniyang kaluluwa. Mamayapa nawa, mamahinga nawa, matahimik nawa ang kaniyang kaluluwa. At yan po ang dahilan din kung bakit yung mga puntod natin, kinukulayan natin ng kulay. Anong kulay? Kulay? Puti. Di ba? Walang ibang color. Walang ibang motif. Walang favorite color. Kasi sumisimbolo rin yun sa kalinisang taglay sana natin. Tayo mga mamamayapang hihimlay sa libingang iyon. At ang tinatatak natin sa mga lapida ay puro kapurihan at karangalan nung namatay. Yung mabubuting alaala nung nakalibing. Pero tatandaan din po natin, mga kapatid, ang kabutihan ng tao ay hindi nakabatay sa laki ng puntod, sa kulay ng nitso, sa ganda ng lapida, o kahit mausoleo pa iyan, kahit gawa pa yan sa mamahaling marmol, kahit yung nauuso ngayon may QR code pa, di ba? Para pag in-scan mo, makikita mo yung itsura nung nakalibing doon o ano yung buhay niya. Hindi iyan ang mga basehan ng kabutihan natin bilang tao. Yung salita pa rin natin, yung mga ginawa pa rin natin, yan ang pamantayan ng pagiging mabuti natin bilang tao. Kaya sa Ebanghelyo ngayon, anong sabi ni Jesus sa mga Pariseo? Sabi niya, sawimpalad kayo na nagtatayo kayo ng mga puntod sa mga propeta na pinatay ng inyong mga magulang. Ipinagtatayo nila ng mariringal na puntod ang mga propetang pinatay ng kanilang mga ninuno na pero sa totoo, kahit pinagtatayo nila ng puntod, hindi naman sila naniniwala dun sa propetang iyon. Hindi naman nila kinikilalang propeta iyon.
At hindi naman nabago ang buhay nila kasi hindi nila pinakinggan yung sinabi ng propetang iyon. Ang akala lang nila, may isasalba na sila sa pamamagitan noon. Akala nila, makakabawi niya sila dahil doon. Akala nila, matatabunan na yung katotohanan ng nakaraan kasi pinaganda na nila yung puntod. Panlabas na ganda ng libingan. Kaya ingat tayo. Baka nagiging pariseo na rin tayo. Ingat tayo, baka nagiging eskriba na rin tayo. Mas nakikita na lang yung ganda ng panlabas, baka nabubulok na sa loob. Baka iniipon lang natin ang ganda, ringal, rangya ng labas. Nakakalimutan natin ang kalooban. Ilang biyaya na ba ang dumating sa inyo bilang simbahang naglalakbay sa lupa? Sana tandaan nyo pa. Sana nabibilang nyo pa. No, yung ilan-ilan lang, sige nga, review tayo. Ang simbahang ito, naging parokya taong 1975. Tricentennial birthday ni San Pablo de la Cruz noong January. Kailan siya pinanganak? January 3, 1994, yung kanyang 300th year celebration. Diba? 1694 siya pinanganak. Kaya ngayon 2025, 331 years na siya kung magba-birthday siya. Episcopal coronation ng Birhen ng Fatima de Marikina noong October 17, sa lumang simbahan pa yon, 2010. Natapos ang malaking simbahang botoit na ito noong taong kailan natapos? 2018. Diba? Kaya nga, yung dedication ng simbahang ito, kailan? October 20, anong year? 2018. Kung 2018 natapos, dinedicate ang simbahang ito ng 2018. Naitanghal ito bilang diocesan shrine noong March 19, 2021. Yun yung nasa dokumento po. Iba yung celebration kung sakali. Canonical coronation ng Birhen ng Fatima de Marikina noong May 12, 2024. Tama ba? Oh. At naideklara ito bilang minor basilica nitong kailan? May 13, 2025. Na po, sana natatandaan ninyo. No? Dagdagan pa natin. June 7, ngayong taong ito, pang-ilang sacerdotal anniversary ni San Pablo de la Cruz. Pang-ilan? 298 anniversary niya bilang pagkapare. June 29, sa taong ito din, pang-ilang canonization anniversary ni San Pablo de la Cruz. 158 anniversary ng kanyang canonization. O itong darating, October 18, pang-ilang death anniversary ni San Pablo de la Cruz. Sana i-celebrate niyo, milestone. Pang-ilan? 250th death anniversary ng inyong patron. Ang dami. Ang daming nadagdag, ang daming pinagdiriwang. Ano-ano pa ang milestones ninyo bilang isang simbahan. Dati, natatandaan ko nung na-assign ako dito, wala kayong mga prosesyon. Hindi pa uso na ng prosesyon. Ngayon, kabi-kabilaan. At ang mga darating na araw, sasamahan pa kayo ng lahat ng mga patron at patrona ng mga
parokya ng buong diocese sa Antipolo. Dati, triduum lang. Ngayon, nagkaroon ng novenaryo. Ngayon, nagkaroon pa ng dotsenaryo. Ano pa po ang susunod? Pero sa lahat-lahat ng iyon, kumusta? Kumusta po kayo bilang mga parokyano? Kumusta po kayo bilang mga taga-SSS Village, Marikina City? Kumusta kayo bilang mga Katoliko? Kumusta ang pagiging Kristiyano? Sa dami-dami na ng ginagawa, sa dami-dami na nadadagdag, kumusta? May nabago ba? May lumago ba? May lumalim ba? Kasi kung tutuusin, alam niyo po, madami pa tayong pwedeng idagdag. Ang dami-dami pa nating pwedeng gawin para sa simbahang ito. Ang dami-dami pa pwedeng mangyari sa simbahang ito kahit wala na tayo. Ang dami pa. Pero sana, habang gumaganda ang simbahang bato, gumaganda din ang simbahang tao. Sana habang dumadami ang pinagdiriwang at inaalala sa simbahang bato na ito, dumami din ang nagdiriwang na simbahang tao. Sana napupuno ng tao at naalala natin na tulungan at abutin sila dahil bahagi sila ng simbahang tao. Sana habang dumadami ang katawagang titulo ng simbahang bato, dumadami din ang tumatawag na simbahang tao. At sana masigurado natin na ang titulo nila ay hindi lang panlupa. Sana panlangit ang titulo para kay Kristo. Kasama lagi si Kristo. Naglalakbay kasama si Kristo. At sana habang lumalago ang simbahang bato, lumalago kayo bilang simbahang tao. At tandaan ninyo, kaakibat ng lahat ng iyan, ang mga mabibigat na responsibilidad, ang napakadaming tungkulin, at sana ang pagiging masigasig ninyo ay hindi lang sa simula. Hindi lang po sana sa simula. Ang pagiging gigis ninyo sa maraming bagay ay wag lang po sa simula. Sana hanggang kaduluduluhan. Sana hanggang dun sa wakas ng panahon. Sana hanggang malagutan ka ng hininga. At dapat alam ninyo kung bakit. Dapat alam nyo, bakit ngayon may mga flags ng Roma? Bakit may ganito ngayon sa ating dambana? Bakit may ginagawa tayong dotsenaryo? Bakit pupunta ang lahat ng bikaryato dito? Dapat kaya nyong sagutin ang mga tanong. Dapat makakasagot kayo kung bakit nyo ginagawa ang mga bagay-bagay para sa simbahang bato. Para sa simbahang tao. Tatapusin ko po sa isang lumang kwento. Minsan daw, sa isang liblib na kapilya sa probinsya, habang nagmimisa ang pare, may isang pusang sobrang ingay. At sabi ng pusa ay, ano pong sabi ng pusa? Meow. Baka iba po no? So, ngiyaw yung pusa. Kaya inutusan ng pare, yung sakristan mayor na tali mo yung pusa para hindi makadistorbo sa mga nagsisimba. Kaya kada linggo, ganun yung tagpo. Nagmimisa ang pare, mag-iingay yung pusa, itatali ng sakristan para manahimik. Lumipas ang maraming taon, si Father namatay. At tinuloy pa rin ng sakristang mayor yung pagtatali ng pusa para hindi mag-ingay sa misa. Lumipas ang maraming taon, sumunod na namatay yung sakristan mayor. At tinuloy ng mga nagsisimba ang pagtatali ng pusa para hindi mag-ingay sa misa yung pusa. Lumipas din ang panahon, namatay yung pusa, huling namatay yung pusa. Na problema na yung mga nagsisimba kasi parang hindi na kumpleto ang misa kapag walang nakataling pusa. Kaya anong ginawa nila? Anong ginawa? Naghanap sila ng pusa at tinuloy na tinatali yung pusa para hindi mag-iingay kapag misa. Ilang dekada na ang lumipas, pero nagtatali pa rin sila ng pusa para hindi maingay kapag misa. Para sa mga tao sa lugar na iyon, kulang ang misa kapag walang nakataling pusa. Pero kapag tinanong mo sila bakit,
ng walang makasagot. Basta, kawawa naman sila, mas mahalaga ang panlabas, mas mahalaga ang pusa. Sana kayo po, wag maging ganon. Ang daming nadagdag, ang daming nangyari, sana hindi lang ganon. Wag maging pariseo, kailangan maging Kristo. Kaya kayo po na mga parokyano ng Minor Basilica and Diocesan Shrine Parish of St. Paul of the Cross, sana hindi lang ang simbahang bato ang may pagbabago. Hari nawa, kayo rin po bilang simbahang tao ay nababago, nagbabago, nagpapanibago. Ang tinutularan natin ay si Kristo na nasa krus ay nakapako. Tangan-tangan ni San Pablo ang inyong mahal na patrono. Ang krus ni Kristo, tangan ni San Pablo. Siya nawa.